Patuloy na lumalaki at nadiscover ng mga otoridad ang floating na illegal na drugs dyan sa West Philippine Sea o karagatang sakop ng Pilipinas. Pero ang development dito, mayroon pong report na tila alam na kung saan ang galing at talagang tinrabaho ng ating mga otoridad, especially ang Philippine Navy at saka Coast Guard. Pakinggan nyo itong balitang ito. May mga designated season. Ibinaba ng mga otoridad ang mga sahong yan mula sa hinarang na bangka sa laot ng Zambales. Nang buksan, dito na tumambad ang kaong-kaong iligal na droga. Suspicious movement because we observed this particular vessel, that it is by itself operating far from other vessels or fishing vessel. And then fishing vessels normally magkakadikit yan kasi pag may nahuli yung isa, maraming isda doon. Ayon sa Philippine Navy, aabot sa 1 kalahating tonelada ang hinihinalang shabu. Nagkakalaga ito ng aabot sa 10 bilyong piso. May tuturing na raw itong pinakamalaking drug haul sa kasaysayan ng bansa. Base sa investigasyon, galing ito sa Golden Triangle. Lumabas din na konektado ito sa mga floating shabu na nasamsam nitong mga nakaraang araw sa magkakaiwalay na bayan sa Cagayan, Pangasinan, Bataan at Ilocos Sur na aabot sa higit 300 milyong piso ang halaga. Itugtong po kasi ito dun sa Grabe, ano? pulutang ng mga shabu natin sa may Pangasinan. Isa lang source po niyan Pinagtagpi na natin yan. Ayon pa sa PIDEA, magkakapareho ang mga pambalot na ginamit sa mga illegal na droga. Patuloy pang iniimbestigahan niya. Pare-parehas, Sa ngayon, naaresto na ang isang foreign national na sakay ng bangka habang iniimbestigahan pa ang 4 na Pilipinong mangingisda. Tiniyak naman ng PCG na magdadagdag sila ng mga taong magpapatrolya sa dagat at sa mga coastal community. Nagbabalita mula sa frontline. Ayun, thank you sa News 5 Sila ho yung nagbalita niya, nakakuha ng interview yan. So, ang malinaw lang dito, i-summary lang natin. Yung pinakahuli na discover, mga tinatayang 10 billion pesos. Iba pa yung 300 million. Iba pa yung kung magkano. Kasi meron pong na-discover sa may karagatan ng Pangasinan. Dito sa Zambales, nagkasunod-sunod. Meron June 15 at 17. Meron naman June 13. Basta lahat ho sakop ng Philippine Sea. So lumalabas galing sa dayuhan. Hindi galing sa Pilipinas. Hindi Pilipino ang nasa likod nito. So maliwanag na merong nagsasabotahe diyan sa West Philippine Sea. Hindi lang yung pang-aagaw ng China, kung hindi ginagamit pa rin nilang daanan ng ginagawa nilang floating, palutang na mga kargamento na illegal. So ang development po dito, mahigpit pong ipinag-utos na ni Pangulong Marcos sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard at Philippine National Police. Hulihin, ma-identify ang lahat ng nasa likod nito at hulihin kahit sino. Dahil ayaw na ayaw ni Pangulong Marcos na kumalat sa merkado itong illegal drugs. Okay? So yan po ang huwag kayong mabahala dahil ang direktiba ng Pangulo, tapusin, hulihin, at panagutin sa batas ang kahit na sino, kahit dayuhan. So ngayon, sa lumalabas na balitang yan mula sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard, hindi talaga Pilipino ang nasa likod nito. Galing sa China, galing sa mga sindikato na nagpapadala rito ng drugs sa mamagitan po ng floating sa karagatan. Ang lupit, di ba? Hindi lang tayo inaagawan ng China sa West Philippine Sea. Pagka ganito yung Golden Group na yan, galing din sa kanila yan So matindi po. At sana ito ay kaagad-agad nga po ay matapos. Inuulit ko, yung direktiba ng Pangulo, 24 hours. Kailangan ayusin kaagad. Ibig sabihin, araw-araw, 24 hours na operasyon para lang ho makumpiska, makilala ang nasa likod at huwag umabot sa merkado. Kasi mapanganib na kumalat sa merkado ang illegal na mga gamot na yan na makakasira, salot sa buhay, demokrasya, ari-arian at pamilyang Pilipino. Ayan po yan. Okay? So, 1.1 na tonelada, nagkakahalaga ng 10 billion. Ang mga plastic na pinaglalagyan at modus nila pare-parehas. Kaya sabi nga nung PIDEA, iisang grupo yan at ilang alam na kung saan ang galingan. Hindi galing sa Pilipinas. Okay? So, ayan po ang malinaw na sinasabi ng mga otoridad. Sunod na ating pag-usapan, maiba naman tayo. Talaga,
Ang sinasabi ngayon ni General Torre III, pasintabi na, kala ko napipikon siya dito sa isyong ito, pero hindi pala. Yung sinasabing General Diwata siya. Siya daw ay kamukha ni Diwata, yung may-ari ng restaurant dyan sa Quiapo, di ba? O kung saan man. Ayun, sabi niya, okay lang yun. At least ngayon, na-promote yung Diwata, napapag-usapan din ako. Wala namang masamang ginagawa si Diwata. Kung kami magkamukha, okay lang. Kung yun nga naman ang sinasabi ng iba, tanggap niya. Pero sabi niya, pabiro, gusto nga daw ni General gumawa na rin ng tindahan para maging mabenta rin ang negosyo. Nakita niya. Kasi si Diwata yung kinukumpara nilang kamukha at saka kakulay. Grabe talaga. Hindi pala napipikon din niya na si General Torre. At mukhang tinatanggap niya. Ang katunayan ng kanyang sinasabi, parte ng demokrasya yan Okay? Na may mga ganyang opinyon at sinasabi ang ibang tao. Ganun pa man, ito ang maganda. Tanggap po ni General Torre na ngayon, panahong ito, ang demokrasya ay umiiral under President Marcos at sa kanyang pagiging PNP chief at pagiging pulis. Ngayon daw niya naramdaman ito. Aba, may hugot, Parang sinasabi ni General na nung nakaraang administrasyon, walang demokrasya. Sa bagay, on record, inamin naman ni General Torre yan Hindi niya talaga gusto yung mga nangyari nung pang-aabuso sa kapangyarihan, paglabag sa karapatang pantao ng mga kasamahan niyang pulis. Unang gobyerno noon sa Operation Double Barrel at Tukhang-Tukhang. Di ba? Nagkatotoo dahil nakulong ang dating Pangulo sa isyong yan. At yung PNP chief, kahit na senador yan ay malamang mahuli rin o paiparesto rin dahil kasama yan doon sa mga co-accused at yung iba pang mga general. So, sinasabi ni General Torre, may demokrasya ngayon na nararamdaman ng mga Pilipino. Karapatang pantao, kinikilala nila at bibigyan nila ng proteksyon. Hinding-hindi aabuso ang pulis. Hinding-hindi gagawin ng pulis na mag-take advantage di lang silang pulis. Mananatiling to serve and protect ang PNP sa mga mamamayang Pilipino. Ang ganda niyan, mabuhay ka General Torre. Tama-tama yung sinasabi mo at tiwala ng Pangulo na ikaw ay kinuha ka at pinagkatiwalaan na mamuno sa lahat ng pulis sa buong bansa na merong, kung di ako kakamali, 160 hanggang halos 200,000 na yata mga pulis nationwide. Ang gandang balita niyan. Mabuhay ang ating kapulisan, pagdisiplina, pagrespeto sa tao, pagsunod sa mga batas, pagtulong sa mga mamamayan. Yan po ang layunin ng PNP chief sa kasalukuyan. Okay? Kung paminsan-minsan nagbibiro, pero mas seryoso. Pati nga yung pagiging healthy ng pulis. Bawal lang mataba, malaki ang tiyan, pasintabi na. Kailangan ay physically fit ang mga pulis at ginagawa na po ang mga trainee. Okay na okay ka, General. Please like and share, subscribe, and follow kung hindi pa sa Mike Abby Opinions at yung isang channel natin, MA Pinoy TV.